So, dalawang bubuksan natin dito sa Luke 15 at saka sa Jeremiah chapter 8. No? Okay. Dito po sa Bible, yung nung paalis na si Jesus, meron siyang binilin. Alam niyo po, pagka aalis na ako ng bahay, halimbawa, pupunta na ako sa mga anniversary, iwanan ko itong bahay ng isang araw. Ngayon, sino ba yung nandito sa bahay namin? May mga kasama kami rito, pero iiwanan ko yung mga aso ko. 6 yan na aso. No? Lahat sila nakadungaw sa akin kapag paalis ako. No? Parang sinasabi ng mga aso na huwag kang umalis. Nakakatuwa, no? Kasi siyempre, pet lover ako. Dog lover pa. Ang dami kong bilin. Yung yung electric fan, yung tubig, yung ilaw, no? Minsan naiwanan ko nga yung aircon nakabukas lalo na kapag nagmamadali ka. Ang dami mong bilin, pero ang laging nangyayari po, yung pinakamahalaga ay yung lagi kong inuulit at pinakahuli kong bilin. Yung pinaka-importante. No, bakit? Siyempre, importante yun kaya minsan talagang inuulit-ulit ko na yung ganito, yung ganyan, yung ganun. Basta yung pinaka-mahalaga, pinaka-importante, iniiwan kong bilinan talaga. Minsan, halimbawa, yung kape ko, naiwan ko dito sa kwarto, hindi ko na bibilin yun, no? Ang ibibilin ko yung pinakamahalaga. At nung paalis na po si Jesus dito sa lupa, akit na siya sa langit, binigay niya yung pinakahuling bilin niya na pinakamahalaga. Sabi niya gano'n, pumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. No, sabi niya, abutin niyo yung mga tao. Abutin niyo yung mga taong naliligaw, abutin niyo yung mga taong walang pastol, abutin niyo yung mga taong hindi ligtas. Yun yung pinakalas na iniwan niya sa atin. Ngayon, yung ibig sabihin, hindi ba importante yung pagsisimba? Importante yan. Yung pagba-Bible study, importante yan. Pero ang pinakadahilan, tingnan nyo, hindi naman tayo na-rapture nung pagkatapos nating maborn again, hindi naman tayo kinuha kagad sa langit. Kasi meron pang mas mahalagang bilin na pinagagawa sa atin ng Diyos. Ano yun? Yung paghayo. No? Yung meron kang madala sa Panginoon. Yan, ito po ay programa ng church, pero ito ay programa mo rin. Tulad nito, ang prayer ay programa ng church, pero ikaw ba, hindi mo ba programa yan? Programa mo pa rin ang prayer. Na meron kang personal na prayer. Sa church, may prayer, may opening prayer, closing prayer. May prayer sa church, sa mga gawain. Pero, wala ka bang sariling prayer? Meron. Kaya, ang soul winning ay programa ng church, pero dapat ikaw, meron ka rin soul winning. Meron ka rin personal na soul winning. Parang yung narinig ko po na sinasabi ni Benny Hinn, may mga taong gustong gumaling ngayon, papupuntahin sa service. Bakit? Para doon pagagalingin. Doon sila ipagpe-pray para gumaling. Pero, pag minsan, hindi mo naman kailangan hintayin na pumunta muna sila doon sa crusade bago sila gumaling, kasi right then and there, kung may pagkakataon ka, ipag-pray mo na yung may sakit. Huwag mo nang hintayin pumunta pa sila. Ganon din sa soul winning. Minsan sabihin natin, punta ka sa church. Maririnig mo kung paano masave. Hindi na. Kapag ka nakasharean mo na, nakausap mo na, i-lead mo na sa prayer ng salvation. Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kapag kami nakakausap po ako, may sinesharean ako, mga ngatwiran yung Iglesia ni Cristo. Ang pinakalagi nilang sinasabi, dahil iba-iba yan pero isa lang ang palagi nilang sinasabi, ipapakausap ka namin doon sa ministro namin. Kumaga, bakit hindi mo pa ako kausapin? Kasi hindi nila alam Parang ang nakakaalam lang yung ministro nila, yung magaling lang yung ministro nila. Kaya sasabihin nilang ganun sa akin, ipapakausap kita. May isasama ako na kakausapin ka. Mga ganun-ganun. Kasi hindi nila alam, hindi nila kayang mag-explain ng way nila. Pero tayong mga born again, dapat alam natin na hindi na natin sasabihin na punta ka sa church, o kaya papatawag ko yung pastor ko, ipapakausap kita sa pastor ko. Dapat ikaw alam mo na.
Dapat nandun yung knowledge sa'yo na alam mong ibahagi ang kaligtasan. Kasi sabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan, may pangaral ng mabuting balita. Ngayon, ang sabi ng mga tao na pilosopo, sinabi daw ni Jesus yun sa mga disipulo lang. Kila Pedro, kila Juan, yan. Sa kanila lang daw, hindi daw tayo kasama doon. Ang palagay ko naman, disipulo din naman ako. Ngayon, ikaw ay disipulo ka rin. Kaya, oo, sinabi niya sa mga disipulo niya, hindi ba disipulo rin tayong lahat? Ngayon, ulitin ko po, may prayer sa church, pero ikaw, sa personal mo, dapat may prayer ka rin. Na hindi mo sasabihin, sa church na lang ako magpe-pray. No. Hindi ka naman everyday sa church. No? So, dapat meron ka rin personal prayer. Hindi kasama yung overnight. No, kasi sa programa ng church yan eh. Ngayon sa soul winning, may soul winning ang church. Pero ikaw, dapat may soul winning ka rin. May time ka rin na personal mo itong ministry na soul winning. Katulad sabihin natin ito, sa mga simbahan natin, may partnership ang simbahan natin. Nagpapadala tayo ng partnership, no? Pero, yung kabuuan ng simbahan nyo, ay nagpapadala ng partnership. Pero, kailangan, ikaw, meron ka rin sariling partnership. Sa church, may prayer, pero ikaw, kailangan meron ka rin sariling prayer. Sa church, may soul winning, kailangan ikaw, meron ka rin sariling soul winning. Na yung hindi yung puro, sa simbahan naman may prayer, kaya doon na lang ako magpe-pray. Hindi nga po ganun. Kailangan meron ka rin personal na prayer. Na kahit wala ka sa church, nandiyan ka sa bahay, dapat everyday ang prayer mo sa bahay. Ngayon, ganun din, paulit-ulit na lang po ako sa sinasabi ko, no? Na sa soul winning, dapat meron ka rin personal na soul winning. Ngayon, naalala ko po yung time na sabi nila, ulitin ko, babalikan ko lang, mga disipulo lang naman ang kinausap ni Jesus doon. Hindi ba disipulo ka at disipulo din ako? Sabi nga niya, yung sabi niya, wag nga kayong hahayo hanggat hindi nyo natatanggap ang pagbaba ng Espiritu Santo, yung mabaptize ka sa Holy Spirit. Ngayon, pinakamahalaga yan. Yung mga ano na yan yung mga last na mga bili na yan, ibig sabihin pinakamahalaga. Dapat i-goal din natin na, i-seek natin ang baptism ng Holy Spirit. Alam niyo po ba na kapag ka na-born again ka, ang susunod na hakbang na pagkagawa sa ng Diyos, yung next step, yung immediate na next step, pagka na-save ka na, tinanggap mo na si Jesus, ay yung tanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. Yan. Ngayon sa soul winning, dito po sa verse 4, ito ang sabi niya, sa soul winning mo, narinig ko pala nung isang araw, yung mga ahente, hindi naman siguro lahat, hindi ko alam, pero kinukwento po nung ahente, narinig ko sa YouTube na sa pag-ahente nila, yung kotse ba? Yung ahente sa mga sasakyan, Mitsubishi, Toyota, required sa kanila makabenta ng 6 na units kada buwan. Ngayon, kung mag-a-apply ka na ahente sa isang, halimbawa, sa Mitsubishi, ganun. Itatanungin ka, kaya mo ba na magbenta ng 6 na units ng sasakyan kada buwan? Ngayon, tatansyahin mo yung sarili mo. Ngayon, mga kapatid, may quota, no? Ngayon, sa pakikipag-usap mo sa mga tao, ang goal mo, makabenta. Hindi yung masabi mo lang ang presyo. Masabi mo lang, ang ganda ng sasakyan na to. Hindi yung masabi mo lang, maengganyo lang. Kasi kahit na natululaway na yung kausap mo dahil gustong-gusto na niyang bumili ng kotse, no? Kung hindi mo mabebenta, wala rin. Tayo po, sa paghayo natin, ang goal natin ay ang matagpuan yung nawawalang kaluluwa at maibalik mo sa gawain ng Diyos, no? Okay, basahin ko po rito sa verse 4, no? Verse 4 ng Luke 15, sabi niya, kung sino man sa inyo ay may 100 na tupa at mawala ang isa, tingnan niyo po, kahit na 100 minus 1 di 99. Sabi niya, huwag kang makukontento. Huwag kang makukontento na may 99 ka na.
kailangan mo yung nawawalang yan, kailangan makita pa yan. Ngayon, saan ba itong simbahan na to? Meron ba kayong nakikita riyan sa paligid nyo na bakanting bangko? Diyan sa mga lugar nyo, sa mga simbahan, meron ba kayong nakikitang bakanting bangko? Ano ibig sabihin yan? Ngayon, kung service ito, sabihin natin, meron pang nawawalan tupa na dapat nakaupo dyan. Ngayon, yung tupa mong yun ay maaring unbeliever pa, pero tinalaga na ng Diyos sa'yo na tupa mo. Yung tao na yun ay miyembro mo na. Itinalaga na ng Diyos sa kaso, unbeliever pa. At naliligaw pa. Bakit? Hindi pa nga siya nasusumpungan pero tingnan niyo po, sabi niya, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Ngayon, kung wala pa yung tupa mo riyan, unbeliever pa, no? Inaasahan ng Diyos na may gagawin tayo. Hindi yung bahala na ang Diyos, hindi ganoon. Ang ibinigay sa atin ng Diyos, yung responsibility, yung na may gagawin ka kasi nawawala siya. Siyempre, ano ibig sabihin? Hahanapin mo yan. Ngayon, ang sabi niya, iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Ngayon, ang goal natin ay matagpuan. Paano mo matatagpuan? Hahanapin. Ngayon, sabihin natin, halimbawa, yung aso ko, no, yung paborito kong aso, si Brownies, no? Golden Retriever ito, napakalambing. Every 5 minutes namimiss ako. Noon, bababa ako kasi nandito ako sa attic sa kwarto ko. Bababa ako sa baba, sasalubong talaga yan. Ngayon, akit ulit ako sa kwarto. Ngayon, pagbaba ko, ayan na naman, sasalubong. Miss na naman niya ako. Every 5 minutes, namimiss ako. Alam niyo ba na kapag isang araw akong nawala, pagdating ko sa bahay, ay may mga nakaalalay na sa akin. Bakit? Kasi hindi yan mapipigilan. Talagang dadamba yan. Talagang mandidila yan na tapos ang dami-dami ko pandala, bit-bit. Minsan matutumba ka talaga dahil sa talagang pupuntahan ka niyan. Ngayon minsan kakagatin pa niya yung damit ko, no? Yung hinihila niya yung damit ko, tapos iyak lang iyak siya. Ano ibig sabihin nun? Ang alam ko, ang sabi nila kapag ganun, sinasabi ng aso mo, ba't ka umalis? Iniwan mo ko. Kapag kinakagat niya yung damit mo, hinihila niyang ganun. Tapos iyak siya ng iyak. Bakit ka umalis? Ang tagal mong nawala. Yun ang meaning ng mga ganyan Ngayon sabihin natin na itong si Brownies ay nawala. So sabihin natin nawala, na napabayaan yung pinto at takatakas siya. Nawala siya. Ngayon, mag-aalala ako. Bilang amo niya, mag-aalala ko. Ngayon, tatawagin ko yung mga kasama ko, sasabihin ko, hanapin natin hanggat pwede. No? Sabihin natin na mula umaga hanggang gabi, hanapin natin. Mga kapatid, sa soul winning, ang gagawin mo ay hahanapin mo yung mga nawawalang kaluluwa. No, sabi nga, paano mo makikita yung mga multo pala, kaluluwa? Alam natin yun. Hindi naman, yung mga tao na naliligaw, kailangan mong hanapin. Ang goal mo, matagpuan. Hindi yung, nag-share na ako. Nagsinabihan ko na siya. Bahala siya kung gusto niya pumunta sa impyerno. Nagawa ko na yung part ko. No? Tapos, ngayon sabihin natin, wala akong kasama. Ako lang naghahanap kay Brownies. Ako lang naghahanap doon sa aso ko. Ngayon gabi na at kailangan ko nang umuwi. Pagod na ako. No, magmula umaga hinanap ko siya. Pagod na ako. Tapos hindi pa ako nagtanghalian. Umuwi na ako ng gabi na, hindi ko pa rin makita. Alam niyo, dahil sa mahalaga sa akin yung aso ko, uuwi ako malungkot. At nakaplano sa akin na bukas hahanapin ko siya. Aso lang to ha. Paano pa yung mga kaluluwang pupunta sa impyerno? Anong gagawin natin dito?
Ngayon, may mga soul winners, may mga workers na pagkatapos nila mag-soul win, walang na-win. Nag-soul win ka pa. Paano mo masasabi nag-soul win ka? Wala ka naman na-win. Pagkatapos nilang mag-soul win, babalik sa church yan, nagtatawanan pa. Yung iba nag-aapura pang bumalik kasi gutom na, ano kayang ulam, no, na pagkatapos nilang mag-soul win, nagagawa pa nila na yung magbiruan, tapos sabihin nakakapagod, saka na tayo mag-soul winning. Wala kang sa kabila ng wala kang nawin, pwede ka pang magtatawa, ganyan. Parang malungkot. Kasi kung anak mo yan, hindi ka ganun kasaya eh. Alalahanin natin kung gaano kahalaga ang mga kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ikaw at ako ay matagpuan, para ikaw at ako ay maligtas. Ngayon, yung pakiramdam na yon ng Diyos na isinurrender niya yung anak niya para tayo ay maligtas, dapat ganun din ang pakiramdam natin. Hindi less than na kailangan ma-develop sa atin yung habag. Alam niyo, si Jesus bago magpagaling yan, ang nangunguna sa kanya, hindi naman yung desire ng pagpagaling eh. Hindi. Basahin niyo po sa Biblia, ang nangunguna kay Jesus, kaya siya nagpagaling ay yung habag. Nahabag siya sa mga tao kaya nagpakain ng libo-libo. Nahabag siya sa mga tao kaya pinagaling sila. Yung love, yung compassion, ang nagtutulak kay Jesus para gawin yung mga mabibigat na yun. Kaya nga, kung ang ginagawa mo sa soul winning at ginagawa mo sa pagtuturo, ginagawa mo sa paggigitara, ginagawa mo kung saan, sa kabila nung walang love, sabi ng Biblia, sayang lang. No, na kailangan nandun yung compassion, nandun yung sa totoo lang, kung anak mo yan, hindi ka makakatulog. Baka hindi ka pa nga matulog, hindi ka uuwi. Hahanapin mo yung isang anak mo na nawawala. At yung pakiramdam na yon dapat nasa atin din. No? Naalala ko po yung andiyan pa kayo mga kapatid? Thumbs up naman. Amen. Naalala ko po yung nasa hospital ministry po kami noon, at ang isa po na pag-pray namin yung nandoon kami sa San Lazaro, yung mga narabis, no, na nakatali na ang kamay, na nasisiraan na ng ulo kasi nga narabis eh. Ngayon, pumasok kami ron, yung paa na lang ang hawakan namin, pagpe-pray namin ganyan. Sabi nung nanay, sabi niya, magpabakuna na kayo kasi na-expose na kayo. Mismong yung nanay ang nagsasabi na pagkatapos kung tanggap na niya yung anak niya na mamamatay na. No, kasi kapag lumabas na mga simptomas na yan ng rabies, huli na ang lahat. No? Kaya hanggat wala pa yan, magpabakuna ka na. Pero sa totoo lang, yung bakuna mo ngayon ay para panlaban mo sa susunod na kagat. No? Hindi lang sinasabi ng doktor yun. Pero ito pong napansin ko, yung doktor po na nandun, na naka-assign doon sa bata, nung naghihingalo na yung bata, pinatawag na. Parang alam na nung doktor na wala na rin siyang magagawa. Alam niyo, bagal niyang lumakad papunta ron sa kwarto. Tapos pagdating doon, namatay yung bata, umiyak na yung nanay. Iyak na nang iyak yung nanay. Alam niyo yung doktor, lumabas ng kwarto, dalawa sila, alam nyo, nakipagbiruan pa. Kamamatay ng pasyente, itong doktor na to, nakikipagtawanan, nakikipagbiruan, doon sa kapwa niya doktor, doon sa labas ng kwarto. Kapapasok lang nila namatay, lumabas na sila, wala na, patay na eh. Pero alam nyo, nakita ko na, kahit di naman ako nag-aral ng doktor, nakita ko yung etiketa na, kamamatay ng pasyente mo, nandiyan ka, nakikipagtawanan. Parang wala ka bang habag? Wala ka bang awa? Parang wala eh. Bakit? Kasi pagkatapos yung i-check na walang simpatya, walang pakikiramay, na nakikita pa siya nung nanay na nandun nakikipagtawanan. Siguro di na lang pinansin ng nanay yun kasi nga patay na yung anak niya. Pero ako, nandun ako sa labas, tinitingnan ko, napaka-unethical na yung doktor, nag-aral ng 10 taon, nandun, nakikipagtawanan, nakikipagbiruan, nakikipagganyanan pa dun sa kapwa niya doktor. Yung pasyente niya, kamamatay pa lang.
Walang ka burden, walang ka karamay-ramay. Mga kapatid, mali eh. Pangit pati. Dapat sa tingin ko, yung mga ganun, meron ako napanood dati sa pelikula na pinag-aaralan nila yung pasyente, mga estudyanteng doktor. Sabi nung pinakamataas na doktor na nakahandle sa case, sabi niya, anong masasabi mo rito sa pasyente natin? Sabi niya, sa palagay ko, ang simptomas nito, nandun yung pasyente nakikinig. Sabi niya, ang sakit nito ay lupus. No? Check nyo na lang kung ano yung ibig sabihin ng sakit na lupus. Ngayon, tapos sabi niya ganun, paano pag hindi gumaling? Anong susunod dito? Na ngayon, nagbiro yung estudyante, sabi niya, sa palagay ko, kung hindi siya gagaling, sa harapan ng pasyente sa palagay ko, kung hindi siya gagaling, maghanap na siya ng magandang burulan kung saan siya ibuburol. Yan, alam niyo, tiningnan siya ng masama nung doktor. Buhay ka pa. Pinag-uusapan na nung doktor yung kaburol mo. Parang kumaga napaka-unethical. Ang ginawa po doon sa pelikula na pinanood ko, hindi siya ni-rebuke nung head doctor, lumataas. Pero pag labas nila, dinuro niya yung estudyante. Sabi niya, wag na wag mong sasabihin yung ganyan sa harapan ng pasyente ko. Ibabagsak kita. Maaring pasado ka sa akademya, pero sa asal mo, sa ugali mo, bagsak ka. Sabi niya gano'n. Anong ibig sabihin nito? Minsan, sa soul winning natin, wala kang na-win. Kaya, paano mo pang nasabihin nag-soul win ka? Nag-soul winning kayo, wala ka naman na-win. Tapos, minsan, uuwi ka, masaya ka pa na yung tao nga na hindi tumanggap kay Jesus, sino yun? Yung mayaman, sabi no, yung binatang mayaman. Alam niyo, nalungkot si Jesus doon hindi tumanggap. Na nagsalita si Jesus pero ano siya, naapektuhan siya. Nag-soul win ka, wala kang na-win, pag-uwi mo, masaya ka pa. Hindi po ganun. Kasi ang Diyos na apektuhan. Naalala ko dati, yung isa pong kasamahan natin na nagkasakit, ngayon, malala na, pinapunta ako po nung kamag-anak na ipag-pray ko na. Ngayon sabi ko, anong ipag-pray na? Sabi ng doktor, tawagin nyo na yung pare nyo. Ako daw. Bakit? Kasi kailang bindisyonan na siya habang buhay pa kasi mamamatay na. Ano? Sabi ko gano'n, papupuntahin niyo ako riyan para bindisyonan yung buhay? Sabi ko gano'n. Pupunta ako riyan, ipag-pray ko yung buhay, hindi para bindisyonan kasi mamamatay na. Ayoko, hindi ako pupunta riyan. Sabi ko gano'n, hindi ko pag-prayan ng ganyan. Ayun mga kapatid, parang nakaka-insulto na papupuntahin ka para bindisyonan yung tao na buhay pa kasi mamamatay na raw, parang tanggap mo na. Sabi ko, hindi ako pupunta riyan. Pupunta ako riyan para ipag-pray na mabuhay siya, hindi ipag-pray kasi mamamatay na siya. Ayan, praise the Lord, hanggang ngayon, nakakakontakan ko pa rin, buhay naman no? At yung ibang mga kamag-anak niya, nandito sa Rema. Yan, kaya, dapat, hindi mo nga masabing nag-soul win ka kasi nga, wala ka naman na win. Ano palang sasabihin mo, nag-soul lang. Ganun ba? Ang goal natin, ma-win yung mga hinahayuan natin. Tapos sabi niya rito, no, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Ang goal mo ay matagpuan. Tulad yung sabi ko sa inyo kanina kay Brownies, kapag ka nawala yan, sabihin natin, meron lang tayong 3 araw na hanapin ito. Ang goal doon ay yung matagpuan yung si Brownies, hindi yung naghanap naman kami. Nagpunta pa kami kung saang lugar para lang makita. Hindi yun. Yung parang masasabi mo lang, ay may ginawa ako. Hindi, no. Ang goal ay matagpuan. No? At what if kung 3 oras lang sa isang araw ang time na pwede kong hanapin si Brownies? Hindi mo pwedeng sabihin na palipasin ko na nga lang itong 3 oras to, magmerienda muna ako. Habang hinahanap ko yan, hindi ako magmimerienda. Bakit? Ganun kahalaga yan what if kung anak mo,
Ito mga kapatid, ang pinapahanap sa atin ay yung mga kaluluwa, no? Na ganun na lang ang sobrang halaga niyan na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ganun kahalaga ang kaluluwa na sa loob ng 3 oras na paghahanap, pagsosoul win, ang goal mo ay makatagpo. Hindi yung nasabi mo lang, no? Tapos ituloy ko po ito, sabi niya, kapag nasumpungan na niya, masaya niyang papasanin ito. Ang tupa kasi ay kapag ka na-stress na yan no, yung na-stress na, napagod na, hindi na yan makalakad mag-isa, kaya pinapasan yan dito. Papalo up mo yan. Yung bigat ng tupang yan, kakargahin mo. Babalik-balikan mo yan. Pipilitin mong pumunta sa simbahan yan. Yung gagastusan mo yan. Ipagpe-pray mo yan. Ngayon, may mga taong ayaw magbuhat ng tupa. Ano ibig sabihin? Siyasiran ko lang yun, pero hindi ko pagtatravel yan. Mali po. Yung bigat ng kaluluwang yun, yung hirap abutin ng kaluluwang yun, yung paulit-ulit kang bumabalik doon sa kaluluwang yun, kailangan natin buhatin. Gagastusan mo yan, yes, sponsoran mo pa yan sa camp. Pipilitin mo pa yung pumunta. Naalala ko nun, si Pastor Larry, kung paanong magbuhat ng tupa yan doon sa Laguna, na pagkakampin nila yung pamilya. Ngayon sasabihin ng pamilya, wala kaming pagkain na maiiwan dito, sige, bibigyan nila ako ano, lahat ng hirap, ng bigat para lang mailapit mo yung kaluluwa sa Panginoon. Tanda ko yan, sila Pastor Larry sa may Balibago ata yun nung unang panahon, no? Binata pa siya. Bubuhatin nung pastol yung tupa dito sa likod niya para maibalik. Ngayon, lahat tayo gagawin natin yan na kung maaari, ililibre mo sa kampiyan. Kung maaari, sasagutin mo na lahat yan para lang maisama mo. Kung yun, nagagawa mo, pati sa prayer. No, yung lahat ng nasusolve mo, 1, 2, 3, 4, 5, nasyesyaran mo, kailangan mong buhatin sa prayer yan. Kailangan mong yung bigyan ng time na nagpe-pray ka, nagtatravel ka, bawat isa riyan. Hindi yung basta na-sharean mo lang, na-invite mo lang. Hindi ganun po ang soul winning. Ang totoong soul winning ay bubuhatin mo sa prayer, sa effort, sa travel. Hindi ka titigil, no? Ganyan ang mag-soul win. At ngayon, hindi mo magagawa yan kung hindi mo alam ang halaga ng kaluluwa. Ang halaga niyan ay binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Na kahit mapunta na si Jesus sa impyerno, okay lang sa Diyos. Basta mawin mo lang yung tao na yan sa Panginoon. No? Ganun ang kapalit. Na hinagupit si Jesus sa likod niya, isinabit siya sa krus para lang yung mga kaluluwang yan ay magbalik loob sa kanya, no? Sa mga backsliders yun, pero yung sa mga unbelievers, ganun kahalaga. Ngayon, kung hindi natin mararamdaman yung halaga na yun, hindi ka magkakaroon talaga ng bigatin sa soul winning. Kaya tingnan niyo po, balikan ko po rito sa sa Lucas, no? Lucas 15. Sabi niya rito sa verse 6, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupak kong nawawala. Alam niyo, yung isang event na nagkaroon po ng ganitong nagpa-fiesta, nagpa-party, yung alibughang anak, no? Yung prodigal son. Yan, tapos sabi pa niya rito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan na magsisi. O kaya, sabi niya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Yung treasure niya, yung pinapakita kasi rito na ganun kahalaga itong kaluluwa na hindi siya sa sanay, hindi siya kontento na mawala ang isa. Hindi siya kontento na meron pa siyang 9 na coins.
Kailangan kumpleto. At sabi niya ganun, anong gagawin niya? Ngayon, kapag nawalan ka ng tupa, meron kang dapat gawin. Kapag wala ka pang tupa, meron ka pa rin dapat gawin. So sabi niya, sisindihan niya ang ilaw. O yan. Ibig sabihin talagang magbababad ka sa salita ng Diyos at i-check mo rito, gaano ba kahalaga ang kaluluwa? Paano bang abutin ang kaluluwa? Yung Lord, liwanagan mo yung isip ko. Paano ko bang masyiran ito? Paano ko bang madala ang mga taong ito? Liwanagan mo yung isip ko. Kasi ayan, nakalagay dito, sisindihan niya ang ilaw. Ang ilaw po ay nagsisimbolo ng salita ng Diyos at panalangin na talagang magpe-pray ka na, Lord, paano ko kayang madala tong pamilya na ito? Paano ko, Lord, madala tong mga kaibigan kong ito? Hindi yung kontento ka na lang sa sarili mong kaligtasan. No? How selfish, yung ganon. Ito ay goal natin na habang buhay. Kaya nga hindi ka tayo na-rapture na magpe-pray ka, no Lord, ituro mo sa akin yung daan, yung paraan. Paano kung masyesheran yung mga kaibigan ko? Paano kung masyesheran yung mga kaaway ko? Paano kung masyesheran yung kamag-anak ko? Paano kung masyesheran yung mga tao nito na hindi ko kilala, pero andun yung bigatin ko, Panginoon? Liwanagan mo yung isip ko. No? Andun yung bigatin mo. Siyempre, ito nga yung effort. Ito yung sinasabi po ng Biblia. Kaya sabi niya ganon, 1, sisindihan niya ang ilaw. 2, wawalisin ang bahay. Ngayon, doon sa pagwalis mo, hahanapin mo yung coin Yung pinakasulok-sulok ng bahay mo, hahanapin mo yung coin na yan. Yung pinakaliblib na lugar, hahanapin mo yan. Nasasabi mo, ay, meron pang 3 bahay doon sa pinakaliblib na lugar. Kailangan mapuntahan natin yun. Meron pang 2 bahay dito sa bukid na ito, kailangan mapuntahan natin yun. Yan, mga kapatid, naalala ko noon, nung nag-aaral ako, meron po silang kinukwento na tinatawag na prangkisa ng radyo. No? Prangkisa ng radyo. Ngayon, magtatayo ka ng stasyon ng radyo, may tower ka. Ngayon, magsasubmit ka ng specification sa gobyerno na ang bayan na to ay masasakop, no? Makakarinig ng broadcast, makakarinig ng balita, yung bayan na ito. Tapos, bibigyan ka ng lisensya. O yan, magbo-broadcast ka na. Sinasabi mo na yung sinasabi mo sa radyo, yung music, yung balita. Tapos, merong isang bahay doon sa banda ron, magrereklamo. Sasabihin niya, hindi namin natatanggap yung broadcast nyo. Hindi namin natatanggap yung balita. Pwede kang ireklamo sa ganyan. Kasi, ang sabi mo ay maaabot mo yung lugar na yun. Pagkatapos, hindi pala nila natatanggap, may pananagutan ka. No? Sisitahin ka riyan yung ng gobyerno, yung nakalimutan ko ng tawag riyan, yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Dahilan sa nandun sa application mo, sa specification mo na maaabot mo sila, pero hindi mo sila naabot, pwede ka nila i-complain. Ngayon, ang sinasabi sa atin ng Diyos, dapat naaabot mo sila. Tapos dito sa Jeremiah chapter 8, no? Ito na yung reklamo. Ang sabi niya rito, at sumigaw sa verse 20, no? Verse 20 na po tayo. Jeremiah chapter 8, verse 20, ang sabi niya, at sumigaw ang bayan, dumaan na ang tag-araw, tapos na ang anihin, ngunit hindi kami naligtas. Ito na, nagko-complain na sila. Tapos na ang anihin, hindi kami napuntahan ng mga taga-Rema. Tapos na ang anihin, rapture na. Tapos na, sa wakas, wala nang simba-simba, wala nang partnership, wala nang hayo-hayo, wala nang camping, wala nang church planting kasi rapture na. Ngayon, ito na yung nagre-reklamo. Ang sabi nila, hindi kami naabot. Hindi kami napuntahan. Hindi kami nasabihan. Hindi kami naligtas. Iko-complain tayo. At ang sabi po ng Biblia, mananagot tayo. Basahin niya na lang itong mga sinasabi. Sabi niya, ikaw na bantay. Sabi niya, kapag kami nakita kang
danger na sakuna na paparating pero hindi ka nag-warning, mananagot ka. Ito po, nagko-complain na yung mga tao, sabi niya, tapos na, nag-rapture na, pero hindi kami napuntahan. Hindi kami nasabihan. Hindi kami na warningan. Huli na ang lahat. Pupunta na kaming impyerno. Kasi hindi kami naabot. Sabi po ng salita ng Diyos, mananagot tayo. Kaya, mas mabuti pa sabihin natin yung konti ang alam, pero nagsosoul winning, kaysa yung maraming alam na hindi nagsosoul winning. Alam niyo po ba, 14 years may rema na nun. Sa kabila ng may rema na, after 14 years pa nagkaroon ng soul winning ang mga simbahan dahil ayaw ng tao. Huwag na po tayong gumaya ron. Kung sa church may prayer, dapat ikaw din may personal na prayer. Kung sa church may giving, dapat ikaw meron ka rin personal na giving. No? Kung sa church may soul winning, dapat ikaw meron ka rin personal na soul winning. Sa school mo, sa trabaho mo, sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo, dapat andun yung soul winning. Hindi nawawala yan. Hindi po totoo yung sasabihin lang, ay graduate na ako riyan. Kasi kahit ako, si Kuya Boy, may soul winning pa rin ako. No? Hindi ako nahihiya. Dapat makapal pa nga yung mukha ko ngayon na mag-share eh. Dapat hindi mo ikahihiya yan at sinasamantala mo yung bawat pagkakataon na makapagbahagi ka. Dahil baka ikaw na ang pinakahuling maririnig ng taong yun bago siya mamatay. At kapag nangyari po yun, hindi mo na sharean, tapos sasabihin mo, Lord, gamitin mo ko, malabog magamit ka pa. Mahirap magtiwala sa'yo kasi napapabaya mo. Ngayon, inuulit ko po, kung sa church may giving, dapat ikaw may giving ka rin personal. Kung sa church ay may prayer, dapat ikaw ay may prayer ding personal. At kung sa church ay may soul winning, dapat ikaw meron ka rin soul winning. Kasi yung ibang kakilala mo, hindi naman maabot ng simbahan yun eh. Ikaw na lang ang makakaabot doon. No? Yung ibang mga pwede mong abutin, yung iba, hindi na maabot ng simbahan yan eh. Ikaw na lang makakaabot doon. Kaya, nagpapalala po ako, ito po ang goal natin. Habang lumalaki yung church natin, lumalaki rin ang programa, pero ang isang bagay na hindi pwedeng mawala ay ang soul winning. Nalala ko dati, meron kaming feeding program, nagpapakain kami ng mga bata doon sa mga lugar-lugar, nakapila yan. Na nagpapakain kami ng lugaw, pero bago ka magpakain, nag-word of God ka muna. So, ang daming mga bata na nakapila rin, kahit bata yan, nakakaintindi naman ng kwento yan. So, naggaganon kami. Ngayon, hindi na natin ginagawa. Dito sa amin, hindi na namin ginagawa. Pero, yung program na yun ay wala na. Pero, ang soul winning ay hindi pwedeng mawala sa programa ng church at sa programa mo. Ang prayer ay hindi pwedeng mawala sa programa mo. Kahit na hindi na nag-giving ang church, kahit hindi na nagso-soul winning ang church, kahit hindi na nagpe-pray ang church, ikaw hindi pwedeng wala kang prayer, wala kang giving, at wala kang soul winning. Yan po ay pananagutan ng simbahan at pananagutan mo sa personal mo sa Panginoon. Dahil lahat tayo ang gusto natin magamit tayo ng Diyos, at ito po, ito ang pagkakataon kasi halos karamihan gusto sa pulpito ang trabaho eh. Gitarista, MC, nagtuturo, Sunday school teacher, preacher. No, nagsisiksikan lahat sa pulpito, pero ang talagang trabaho ay sa labas ng simbahan. Ano yun? Ministry sa world. Meron tayong ministry sa body at meron tayong ministry sa God. Pero yung ministry sa world ay yung kaligtasan nila na hindi pwedeng mawala sa atin. So, magkaroon ka ng goal na kahit man lang sabihin natin, once a week may masyeshiran ka talaga na mawiwin mo. Ngayon, paano pag hindi mo na-win? Hindi pwedeng lumagpas ang isang linggo na hindi ka makawin kasi ang sabi rito, hanggang sa matagpuan. Yung makuha mo. Hindi yung naghanap ka lang, kung hindi yung na-win mo talaga. Kaya nga soul winning. Na sa loob na isang linggo,
dapat meron. Yung iba nga mas malala, sa loob ng isang araw, hindi sila matutulog hanggat wala silang nawiwin. No? Diyan umuso yung kwento na 10 o'clock na ng gabi, wala pa siyang nasusolwin. Ang gagawin na lang niya, maghihintay lang titinda ng balot. Pagkatapos nun, bibili siya, dadahan-dahanin niyang balatan yung balot habang sinesira niya. Pag nasira na niya, okay, salamat na. So, praise the Lord. No, bukas na naman. Maaaring mahirap sa bawat isa yung everyday, pero yung once a week, pwede yan. Pero nakakagawa nito ay mga soul winner lang talaga. Na nakakaalam kung gaano kahalaga ang halaga ng isang kaluluwa. No? May trabaho ang simbahan na ganyan, pero may trabaho rin tayo sa personal na hanapin ang mga kaluluwa. Yun lang po ang mai-share ko sa inyo hanggang sa susunod. No, nawa ay meron po kayong nakuha. Kasi ang soul winning po ay ito ang heart ng gawain ng Diyos. A church who does not seek the lost is lost itself. No, programa ito ng simbahan. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa tayo na rapture, kasi kailangang mawin pa ang mga tao. No, na malaki ang reward nito, pero malaki rin ang parusa. No, malaki ang benepisyo nito, pero malaki rin ang consequence kapag hindi nagampanan. So mabigat. Pero sa akin at nawa sa inyo rin, tanggapin natin itong responsibility na ito na may kasiyahan, may kagalakan, at mayroong pagpapahalaga na, Lord, salamat pinagkatiwalaan mo kami ng kaluluwa. Na Panginoon, hindi kami papalya. Aanihin namin yan. Hindi kami papayag na matapos ang harvest, ang pag-aani, na hindi nadaanan, hindi napuntahan ang mga taong yan. Last na lang, dito po sa balita, may mga yung halimbawa, may darating na bagyo, mas sobrang malakas na bagyo. Alam niyo po yung mga tauhan ng gobyerno, pumupunta na dun sa bahay. Pinupuntahan na lang, sinasabi nila, lumikas na kayo kasi babaha dito. No? Tingnan nyo po yun, dahil sa alam nila na may sakuna na darating, yung mga tauhan ng gobyerno nagpupunta ron. Sabi niya, huwag nyo nang hintayin umulan pa, lumikas na kayo dahil babahain dito. Mahalin nyo yung buhay nyo, panghalagahan nyo yung buhay nyo dahil paparating na. Sa atin po mas malala kasi darating ang paghuhukom, darating ang rapture. Kailangan natin silang masabihan bago po mangyari ang mga bagay na yun. At hindi po gagawin ng gobyerno yan. Tayo ang gagawa niyan. Hindi po yung mga secular na mga tao ang gagawa niyan. Tayong mga Kristiyano ang inaasahan ng Diyos na gagawa niyan. At sa totoo lang, tayong inappoint ng Diyos na hahayo at magbibigay ng warning sa kanila dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. God bless you po sa inyong training, no? Ibinabalik ko na po sa MC natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay po, kagaya nga po ng sinabi ni Pastor, ang soul winning po, tayong mga Kristiyano ay inutusan ng Panginoon. So marami pong mga ministry sa simbahan, pero ang pinakamahalaga ay dapat marunong po tayong humayo, marunong tayong hanapin yung mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At sa soul winning, kailangan po ng compassion, ng love, at ng habag sa mga kaluluwa. Kasi, alam niyo po, si Jesus, kaya siya, lalaki ang kwento ni Pastor Boy dati, nagtanong siya, ang sabi niya, bakit kaya si Jesus po ay ibinigay ng Diyos kasi ang gusto ng Lord magkaroon ng pamilya. At hindi po natin makukuha o hindi po natin mahanap yung pamilya na gusto ng Diyos kung hindi po tayo hahayag. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangat ko lang lagi mamalagi
sa presensya mo.